Okay, third day, last day. Actually, uwian day na rin. Yep, tapos na po kami rito sa Sagada. And we did enjoy naman. Kahit na hindi namin nakita yung Sea of Clouds sa Quiltepan. And kanina trinay ulit namin pumunta, but wala, mas grabe ngayon. Kaya ayun, we decided to head back home na. It's almost 9 o'clock pa lang in the morning, but yan, uwi na. Oo nga pala, nag-decide kami na mag-side trip sa Baguio kasi kailangan namin pumunta ng Good Shepherd. Okay, see you guys sa daan. Sorry, no diesel now. Oh, diesel lang, okay lang. Access ka na. Baka may ano to. May ano, Penguin Cup. Penguin. Overtake. 200 XCS. Pila eh. Hey, what's up guys? Wicked Rider here. And today's another episode of my Moto Vlogs. Yeah, so day 3 na tayo ngayon guys. Tulad ka na sinabi ko nung nakaraan sa video ko na 3 days talaga yung inalat namin dito. And 2 days of that is travel. 1 day papunta, 1 day pabalik. Tapos 1 day lang talaga yung stay namin sa Sagada para mag-tour. And yun nga, kanina mga 9:20, 9:30 balik namin pa Manila. But side trip muna kami ng Baguio. So, anong purpose itong last day video ko? Boring naman kung papakita ko ulit yung daanan, di ba? Kaya naisip ko na i-share na lang sa inyo yung expenses namin papunta dito. Kasi for sure, if you're watching this, more or less mahilig ka sa motor. And most probably, naglo-long ride ka din, diba? Kung hindi ka pa nakapunta ng Sagada using motor, I encourage you to go there. Kasi talagang ma-enjoy mo naman siya. Huwag ka lang afraid ng heights Kasi kung takot ka, talagang kita mo yun, no? Tataas. Okay, share ko na lang sa inyo yung expenses ko for this trip. Okay, weekend rider expenses including gas. Paano yan? Pauwi ka pala, hindi ka pa sure sa gas mo. Oo nga no, pero I can give you an estimate naman with that. Siguro bibigay ko sa inyo yung one way ko. Magugulat kayo, 200cc. Kung magkano ginastos ko sa gas. Anyways, without further ado, here are the expenses that I made here in Sagada. Unahin na natin yung lodging. Syempre, di ba? Una-una nang hahanapin mo pagdating sa lugar na yon. Hindi naman yung tourist destination agad. Uy, tara, punta tayo ng lalo na kung extended yung stay mo doon na hindi day tour lang. Syempre, ito yung unang-una mong hahanapin. That's why dapat sulit na sulit at komportable ka. Okay, so hey, snake! Hey, snake! Hey, snake! Hey, snake! Nagstay kami sa Labanet Lodge. And it cost us 700 pesos per day. So tag 350 kami ng friend ko. For 2 days, naka 1,400 lang. Napaka-cheap. Nako, ang cheap nga. Baka naman cheap din yung tutulugan namin. Syempre, baka hindi komportable. Ay, nako, unang-una, yun din ang akala ko. Kasi kami ng friend ko, cowboy naman kami, and talagang limited budget lang. So sabi namin kung ano man yan, okay na, 700 per day eh. But I tell you guys, pwede yung tutulugan, pwede yung lodge na yon. Pwede mo siya ikumpara sa isang low-end hotel. And most importantly, meron siyang hot shower. Yep, pag nasa Sagada ka, hahanapin mo yung may shower na, may hot shower. Kasi napakalamig ng tubig doon. Talagang giginawin ka. Nako, para nilagyan ng yelo yung tubig. Let's go to number 2. Okay, weekend rider, bakit food agad yung sinabi mo? Kasi kaya food agad
Dahil iuhuli ko na yung gas at saka yung mga tours. Kasi it will vary eh. Depende na lang sa'yo kung ano yung kain ng budget mo at saka kung gaano ka nag-ikot-ikot. Kaya iuhuli ko muna yung gas at saka yung mga tourist spots na pwede mo puntahan. Hindi ko lang sure kung dahil hindi peak season ngayong punta namin kaya ang konti ng food choices. But I can say na fair enough naman yung yung food prices nila kasi it ranges from 120 to 250 per plate. Cheapest yung breakfast namin today, it's only 120 pesos the long silog. Affordable naman na and with the taste, okay naman din. So yun, it's 120 to 250. Kami, hindi naman kami nag-250, kami. Average namin, 200 pesos per person. So, 200 pesos per person. Ilang beses kami kumain? Depende na lang kung ilang beses kayo kakain. Kami, breakfast, lunch, dinner. So, 3, 1, 2. 2 days kami. 2, 4. Bale, 2, 4. Pero more or less, nasa 2,000 na siguro kami. Kasi 300 to 350 lang naman per meal namin eh. Guys, recommended ko pala yung Vincent's Restaurant. Buong stay namin doon kami kumain. Except breakfast kasi hindi sila maaga nagbubukas. Unang kain namin doon, sarapan kami agad sa pork sinigang nila. And wow, heaven! Doon na kami, inulit-ulit na namin. Ang sarap ng mga food nila. Masarap mga pagkakaluto. Kaya 2 thumbs up. Ayan, 2 thumbs up kami doon sa restaurant na yon. And yeah, nag-iwan pa nga ako ng review eh. Check nyo sila guys. Ito, nilink ko na down below yung kanilang Facebook page para mapuntahan nyo. This is not a sponsored video by the way. Ayun. So, ano na ba ang mga nagastos ko? So yun, third pack is the gasoline. Yeah, gasoline. Gasoline kasi it will depend on the motorcycle na dinala mo. But to give you an idea, sasabihin ko sa inyo kung magkano ginastos niyan ng Honda Beat na yan, which is a scooter FI versus a 200cc carburetor bike. Okay, unang gas ko sa Fairview and finultang ko to. So hindi pa yung kasali, hindi ko sasabihin kung magkano ginastos ko doon. Kasi dapat naman talaga nagsistart ka sa full tank para malaman mo yung kilometer mileage mo. Okay, so full tank ako Fairview. And then nag-ride kami. And then ang daan namin punta rito is via Nueva Vizcaya. So paikot kami. Unang way namin papunta dito is Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, and then Mountain Province, Ifugao Mountain Province. Ngayon naman pauwi is from Sagada, Baguio, QC. So ngayon 2 beses pa lang ako nagpapagas. Imagine niyo 200cc, 2 pa lang at pauwi na kami. Okay. But FYI lang, nag-eco mode kaming dalawa. Pag straight roads, maximum namin 70. Tapos pag kurbahan na tulad dito sa 30 to 40. So yun na, explain ko na. Expected mo, mas tipid kami kasi naka-eco mode. Unlike pag rat-rat. So yun, total ng gastos ko ito na. Diba? Ano, kaya pa ng budget mo? Kung kaya pa ng budget mo, tara, pasyal tayo. Pa! Ang ma-recommend ko sa inyo na pwede nyo gawin at pinakamalapit sa sentro is the Eco Valley Hanging Coffins Tour. At tingin ko siya yung pinaka-cheapest. And isa na rin siya sa mga sikat na destination doon because yeah, Sagada equals Hanging Coffins, Bangin. Kaya yeah, I recommend Eco Valley Hanging Coffins Tour. And medyo mura lang siya. Nasa 300 pesos lang yung tour guide. Yep, tour guide. You heard it right, tour guide. Kasi lahat ng tourist destination sa Sagada, they are requiring na magkaroon ng tour guide. Hindi ka nila papasukin without tour guide. Yep, meron pong nagbabantay per tourist destination. Which reminded me, meron pala ako hindi nabanggit sa inyo. Yep, upon reaching Sagada, you have to register at the municipal hall kasi just in case something happens, they know na nandun ka to visit. Diba? Para naman pag nawala ka, hanapin ka nila. Hindi yun pag nawala ka pamabaya ka na lang. Charot!
And you have to pay 50 pesos for the registration. Tulong mo na rin yun sa, sa taon ng Sagada, di ba? Inabis na natin yung mga tourist destination eh. Eh di, might as well, we have to pay for it. Okay, yung mga tourist destination naman, ibibigay nila yun sa municipal hall. Meron naman silang doon, meron naman silang map na ibibigay for you. So, napakadali na lang nahanapin. And of course, if you wanted na i-settle na lahat ng tour mo within the munisipyo, meron na doon. Pwede mo nang sabihin na, kuya, pahingi akong tour guide for ganito, ganyan. Tapos sabihin mo kung anong oras, or kung gusto mo immediately na. Pwede yun, sabihin mo mga 2 or pwede ngayon na. Depende naman sa'yo. Okay, second destination na recommended ko is, of course, hindi pwede mo wala sa list mo. Hindi mo masasabi na nagsagada ka pag hindi mo ginawa to. Ano yun? Of course, spelunking. For this tour, we did Sumaging Connection Cave. It's a 1.5 hour lang na spelunking. And I think ito yung pinakasikat kasi dito yung bulk ng tao. Okay, that cost naman 800 pesos for the tour guide. Oh, yeah, Kiltepan pala. Kiltepan is a free viewing deck. Wala kasi, hindi mo na kailangan ng doon ng tour guide kasi akit ka lang naman ng ng pathway. Kailangan pa ba ng tour guide doon? Ayun, masasabi ko naman na with that, may experience mo na yung doon, Sagada doon. So yun yung namin, naging mga activities namin dito and expenses. Pwede pang bawasan yung expenses mo, depende sa'yo kung saan mo babawasan, diba? Or kung gusto mong mas mura yung food mo, pwede mo naman pamurahin din. I think meron naman din sila mga rito, mga cheap versions, kaso hindi na kami nag-explore pa kasi natuwa na talaga din kami kay Vincent Restaurant. Okay, so that's it guys, thank you for watching. And even though itinerary at lang to, itinerary expenses lang to, hopefully may natutunan ka. Tsaka nag-enjoy ka sa view kasi ako nag-enjoy ako sa view dito. Bale wala yung ride time, diba? Okay, so that's it. That concludes my third day vlog for this Sagada ride. Thank you for watching guys, and if you like this video, make sure to hit the thumbs up. Huwag na thumbs down. Ito naman ang layo ng pinunta ko para sa inyo guys. Tapos hit thumbs down mo lang ako, diba? And then hit the share button para share mo na rin sa friends mo, sa mga motorcycle groups mo, diba? And lastly, subscribe. Dapat inuna ko pala yung subscribe, no? Pero syempre, alam mo naman na yun, dapat susubscribe ka parate. Okay? Peace out guys. Thank you. Bye. Past that. When? Just now. We're at now. Go back to then. When? Now. Now? I can't. Why? We missed it. When? Just